Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito mga tambay. Talagang ito na po ang pinag-uusapan po ngayon. Lalo-lalo po yung pagkamatay po ni Jose Cabral mga kababayan. Ay putok na putok po yan sa balita at sa social media. At syempre po, lalong-lalo po yung tinatanong na po at hinahanap na po ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga gadget at mga personal cellphone ay hindi na po malaman kung sino ba talaga ang may hawak mga kababayan. Sinabi ng pamilya na wala sa kanila at sinabi naman ng kapulisan, lalong-lalo po ng sekretary po ng DILG na si John Vic Remulla na wala rin daw po sa kanila. Baka po na kay Kamanong, baka po nasa akin mga katambay yung hinahanap nila. At syempre po, yung simpatsya at sama ng loob ng asawa po ni Jose Cabral na si Cesar Cabral. Pakinggan din po natin ang kanya pong pahayag. Unahin po muna natin yung gadget na nawawala at nagtuturo-turuan na po sila mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Set up ko lang po. The cell phone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're gonna ask it later. Sir, clarification, sir. Yung cellphone at gadgets, sir, nasa kustodiyan po ng pulisya for... Hindi, wala. Nasa custody ng family. Nasa family po po. Nasa family pa, pero dinequest na namin na makuha. Okay. Na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? ko? Yung Ako hindi pa nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi nasikasa ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinoli. So wala pa ako nakita. Tinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung maraming gamit, siyempre naasikas namin yung tao. Okay, sige sir. Grabe. Sino po kaya nagsisinungaling mga kababayan? Yung mismong asawa at anak na dumating sila ron sa pinangyarihan at syempre po kung saan po na ang labi ay nakuha na. Wala po silang nakuha o na-survive na gamit, lalong-lalo po ang cellphone na Jose Cabral. Ayon po kay Cesar Cabral, ang asawa. Pero pagdating po sa DILG Secretary John Vic at kasama po ang PNP Chief, mga kababayan, ay nasa pamilya daw po, mga kababayan. Sino po kaya ang ubod ng sinungaling sa dalawa? Nagtatanong lang po. At ito naman po ang hinanakit at sama ng loob ni Cesar Cabral, mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Ibang klase po, no? Magsisilbi ng mga silid. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. O, alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami niya hinihingi na mga requirements para ma-release namin, madala namin sa Manila. Eh hanggang ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Well, niyo. sabi ko nga, ito na nakita naman, pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tininan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung, Ba't tayo papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili niya na may hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang yun? Gusto mo makita pa na naghihirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita foul play? May kahilingan po kayo sa government, sir? Hinihiling ko na. Kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto po niyo magbigay ng reaction, sir, sa atensyon na
Binili kayo ng... Ako, saan galing rin sa trabaho eh. Galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya nyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa nyo? Ayun Yung nga, nagluluksa nandito po kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala nyo po yung, yung mukha ng asawa nyo? Oo, kilala ng anak ko kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano eh. Sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi ka eh, may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kaming nag-asawa, iba yung namin. Para kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Apo. Kaya umalis ako sa gobyerno. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, makasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Eh, sabi nga namin eh, nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko ano yung mga anak ko, mabubuli sila. Nagkatrabaho ng maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung pipirman doktor. Doon sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng ano, di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo yung sasabihin, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Accidental siguro, isang dente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami no ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang yun. Sabi, mag-unwind ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin ng ICI meeting, ng hearing, the 15. Then sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil tayo, hindi tayo nagpapakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? po? Yung, Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi nasikaso ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinole. So wala pa ako nakita. Kaya usap ko anak ko wala silang gamit na ano. Asikaso ko pa namin yung gamit. Siyempre wala asikaso namin yung tao. Okay, sige sir. Marami. Kasi nandito kami. Yan po mga tambay, nilinaw po ni Cesar Cabral, ang asawa po ni Jose Cabral, dating Jose Cabral, na talagang wala po sa kanya ang cellphone mga tambay. Kaya po, sino po kaya ang nagsisinungaling mga kabayan sa cellphone at sa mga gadget po ni dating Jose Cabral? Si John Vic po ba ang sinungaling? At yung PNP chip mga tambay, sinungaling? O itong asawa po na si Cesar Cabral na siya po ay namatayan ng asawa? Siya ba'y nagsisinungaling? Dahil nung dumating pa siya ay madaling araw, ay wala namang ibinibigay sa kanila, mga kababayan. Ganyan po katindi. Napaka-importante rin po kasi yung cellphone o mga gadget ni dating Jose Cabral. Dahil nandiyan po lahat yung mga sinasabi pong kakilala sa gobyerno. Hindi po ba? At nakasave po dyan lahat. At kung meron pa siyang dalang laptop, di ba? Yung laptop, marami rin po laman yon. Hindi kaya? Kaya kailangan po nila i-save yata yon. At nakita po natin
mga kabayan, kung sino po ang nagsisinungaling. Dito po, ang pamilya ba? O itong DILG? Secretary John Vic Rimulya. At naglabas din po ng sama ng loob. Ito pong si Cesar Cabral, mga tambay, sa nangyayari po. Dahil nga naman gustong-gusto na nilang iuwi ang kanilang may bahay at napakarami pang proseso at napakatagal pa. At syempre po, itinatanggi niya po, mga kabayan, yung ma-autopsy ang kanyang asawa dahil nga may karanasan na po siya sa mga ganyan. At syempre, sinasabi niya, ayon sa kanya ay disgrasya. Na disgrasya raw po o sinasabing hindi naman sadyang tumalon. Yun daw po ay nadisgrasya lang. At talagang nahulog lang, mga tambay, nahulog ayon po sa kay Cesar Cabral, mga kababayan. Hindi raw po gagawin ng kanyang asawa na magpakatiwakal, magpakamatay. Kaya dito po, mga kababayan, lalabas naman po ang mga ebidensya at siyempre kung talagang totoong tumalon o tinulak, marami kasing pwedeng mangyari. Tinulak at siyempre bakit din pinabayaan ng driver? Marami po kasing anggulo na po pwede pong talagang magpatotoo. Bakit mo kasi iwanan ng ang isang amo mo na babalikan mo na lang? Hindi po ba? Ay medyo questionable po 'yon. Sa isang driver security mo 'yan Hindi po ba? Kaya dito naman po sa kay Cabral, sa asawa, mga kabayan, talagang dati rin pala siyang engineer. Kaya doon po sa kanyang pananalita at sa interview, kaya daw pala siya umalis. Kaya siya umalis sa gobyerno. Alam na po natin ibig sabihin. Ibig sabihin, pagka nasa gobyerno, talagang marungis. Kaya nga daw siya umalis sa gobyerno dahil hindi na siguro niya maatim ang lakaran sa gobyerno. Lalong-lalo po kung ang namumuno ay korap. Hindi po ba? Nagkakaroon po ng sabwatan. Kaya dito, mga kabayan, ito po sa interview ni Cesar Cabral, pagka ito po ay inipit at inipit po ito at kinausap na po ng pamahalaan umano, lalong-lalo po ng DILG, baka po mabago statement niyan. Baka sa mga susunod na interview, ay baka sabihin nasa kanila na yung gadget at mga gamit. at wala po sa PNP at wala rin po kay John Vic, mga kabayan. Ibang klase po talaga. Dahil nga po yung mga importante, dahil alam naman po natin, mga kabayan, kung gaano ka-importante ang mga nalalaman at naitatago at naisesave ni dating Yusek Cabral. Hindi po ba? Napakarami po kasi niyang alam, lalong-lalo po sa mga politiko. Hindi po mga politiko na kumukuha ng mga proyekto sa mga kanilang mga distrito. At mga kabayan, yung malalaking insertion, hindi kaya yung mga nakakatanggap ng malalaking pondo na galing po sa buwis ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po, mga kabayan. Sino pa kaya? May susunod pa kaya rito? Halos 3 na po yan. Pangatlo na po yan sa nasasawi po. Diyan po sa mga issue po ng flood control. Pangatlo na po si Yusek Cabral, mga kababayan. At dito alam naman po natin na marami pong nakinabang dyan. Marami pong nakinabang umano dyan sa kanya pong kamatayan. Sa kanya pong paglisan sa mundo ay napakarami rin pong nakinabang. Lalong-lalo po yung nasa 19 Congress umano. Hindi po ba? Dahil naging talamak talaga ang korupsyon sa panahon nila. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Dahil yung ginawa na naman budget, mga kabayan, ay questionable pa rin sa mga Pilipino. Gaano kaya kalalaki na naman ang kanilang makukuha dyan para doon sa tuloy-tuloy na pagpapabagsak umano sa mga Duterte. Yan po, mga kabayan, ang malinaw at maliwanag na kasinungalingan sa both side. Ang tanong po natin, sino ang paniniwalaan natin, mga kababayan? Ang pamilya Cabral o ang PNP
at DILG Secretary na si John B. Cremulya. Sino po ang nagsisinungaling sa kanila sa mga sinasabing nawawala at hinahanap na gadget o cellphone ng namayapa na si Jose Cabral? Sino po ang nagsisinungaling sa kanila, mga kababayan? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong. Shoutout po sa inyo kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston, Beichi Chiyoko, at kay Sir Eric Hershio ng Canada. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, mga kababayan, na tayo pong lahat, ang ating buong sambahayanan at ang pamilya Duterte, tayo po sanang lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo, mga kababayan. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. At syempre po ang pag-iingat po sa ating Vice President, Inday Sara. At ganun din po mga tambay, thank you po sa mga dasal po. At syempre po, God bless po sa atin lahat. At happy holidays at maligayang Pasko po. Sana po'y Pasko po sa atin araw-araw, mga kababayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.